Sa ilang yugto ng buhay, ang puso ng isang ina o ama ay nagiging isang tahimik na larangan ng mga laban. Hindi palaging madaling ipaliwanag, ngunit mayroong isang pagkabalisa na lumalaki kapag ang mga anak ay umalis sa bahay, kapag sila ay nagkasakit, kapag sila ay nakikisalamuha sa masasamang kasamahan, o kung minsan ay tila nawawalan na sila ng direksyon. Ito ay isang uri ng sakit na hindi sumisigaw, ngunit mabigat. Kaya naman ngayon ay pinag-iisa natin ang ating pananampalataya at itinaas ang sigaw na ito. Naway protektahan ng mahal na Birhen ng Lourdes ang bawat anak na babae, tulad ng isang ina lamang sa langit ang makakagawa. Nasa Devotees of Mama Mary Channel kayo, isang espasyo kung saan ang mga ina, ama, lola at lolo ay nagkakaisa sa panalangin para sa mga pinakamamahal nila. Dito, ang bawat salita ay itinapon bilang binhi ng pag-asa. Ang bawat pagsusumamo ay isang kilos ng pag-ibig. At sa panalangin ito ay inilalagay natin ang ating mga sarili sa paanan ng mahal na Birhen, nagtitiwala na ang mga anak na nasa kanyang mga kamay ay hindi kailanman mag-iisa. Mahal na Ina, Maria Santissima, ikaw na nakakaalam ng puso ng isang ihay na nahigit kanino man, ngayon ay hinihiling ko sa iyo, balutin mo ang aking mga anak ng iyong balabal. Saan man sila ngayon, pumasok ka sa iyong presensya. Kung sila ay nasa bahay, takpan ang tahanan ng kapayapaan. Kung sila ay nasa labas, samahan ang bawat hakbang na may proteksyon. Kung sila ay malayo sa akin, pisikal man o espiritual, lumapit sa iyong pag-ibig. Ingatan, Ina, ang kalusugan ng aking mga anak. Iligtas sa mga aksidente, sa mga sakit, sa mga bisyo, sa mga impluensyang unti-unting sumisira. Protektahan ang kanilang isipan laban sa mga nakalilito. Protektahan ang katawan laban sa mga nakakasakit. Protektahan ang kaluluwa laban sa mga nag-aalis sa kanila ng pananampalataya. Huwag hayaang manatili ang anumang pisikal o emosyonal na sakit ng permanente. Huwag hayaang lumikha ng trauma kung saan dapat may pag-ibig. Huwag hayaang punan ng kawalan ang puwang ng presensya ng Diyos. Mahal na Birhen, maraming mga magulang ang nabubuhay ngayon na may puso na alerto. May mga anak na dumadaan sa tahimik na mga krisis. Mga tinidyer na nakikipaglaban sa pagkabalisa. Mga kabataan na nalulunod sa mga social media na pumipinsala sa halaga ng buhay. Mga bata na nakalantad na sa mabibigat na impluensya. Mga matatanda na lumayo sa pananampalataya. Kaya naman, hinihiling namin sa iyo, pumasok ka sa kanilang isipan, pumasok ka sa puso, pumasok ka sa mga lugar na kanilang pinupuntahan at kung saan hindi na tayo makapupunta gamit ang ating mga mata. Naway ang iyong mga mata ang pumunta roon. Kung ang aking anak na lalaki o anak na babae ay nahaharap sa isang mahirap na yugto, paghihimagsik, pagkabigo, masasamang desisyon, kawalan ng espiritual na sigla, huwag kang lumayo, Ina, manatili kang malapit. Magsalita sa tenga kahit na ayaw nilang makinig. Magbigay ng mga palatandaan kahit na hindi nila makilala ang iyong tinig. Gumamit ng mga panaginip, mga pagkikita, mga salita ng ibang tao, ngunit huwag mong hayaang mahulog sila sa ilalim ng walang pag-asa. At kung sila ay maayos na naglalakad, matatag sa pananampalataya, protektado ng kabutihan, patuloy na magbantay, sapagkat alam natin na ang mga espiritual na laban ay nagaganap ng tahimik. At bilang ina, alam ko na walang anak na lubos na walang panganib. Kahit na ang mga pinakamalakas ay nangangailangan ng iyong palaging kasamahan. Kahit na ang mga tila ligtas ay kailangang ingatan mo. Jesus, anak ni Maria, ipinagkakatiwala rin natin sa iyo ang ating mga anak, sapagkat walang sinuman ang mas nakakaalam kaysa sa iyo kung ano ang pakiramdam na lumaki. Turuan silang makinig, pumili ng tama, lumakad ng may katatagan. Naway ang liwanag ng iyong presensya ay sumama sa kanila. Naway ang iyong krus ay protektahan sila at naway ang iyong espiritu ay gabayan sila. Kung sa sandaling ito ay nais mong ilagay ang iyong mga anak sa ilalim ng proteksyon ni Maria, isulat ng may pananampalataya sa mga komento. Mahal na Birhen, protektahan ang aking mga anak gamit ang iyong balabal. Naway ang pahayag na ito ay maging isang espiritual na kalasag sa paligid ng iyong tahanan at naway magsimulang kumilos ang langit kung saan hindi na maabot ng iyong mga mata. Mahal na ina,
sa pagpapatuloy ng ating pagsusumamo, nais naming ipakita sa iyo ang araw-araw na buhay ng ating mga anak. Sapagkat hindi lamang sa mga malalaking panganib kailangan natin ang iyong pagsusumamo, kundi pati na rin sa maliliit na sitwasyon, sa mga karaniwang sandali, sa mga tahimik na desisyon na kanilang ginagawa araw-araw. Protektahan ang kanilang gawain, ang mga lugar na kanilang pinupuntahan, ang mga pagkakaibigang kanilang tinatanim, ang mga kaisipang kanilang pinapakain. Naway ang iyong presensya ay nasa bawat detalye ng kanilang landas. Samahan, Ina, ang paglabas ng bahay sa umaga, kung sila ay papunta sa paaralan, sa trabaho, sa mga gawain, maglagay ng anghel sa tabi ng bawat isa. Naway sila ay maingatan sa trapiko. Naway makaiwas sa mga nakatagong panganib. Naway maingatan sa masasamang hangarin. Kung sila ay makakasalubong ng isang taong may kasamaan sa puso, ilayo mo sila sa oras. Huwag hayaang maabot ng anumang maruming tingin ang iyong mga anak. Sa mga silid-aralan, sa mga opisina, sa mga bakuran, sa mga pasilyo, saan man sila dumaan, maging ikaw ang di nakikitang kanlungan, sapagkat ang mundo ay madalas na mabigat, pumipilit, bumubulag, nakakaabala, at maraming anak ang nawawala ng unti-unti nang walang nakakapansin. Ngunit ikaw, Ina, nakakapansin. Nararamdaman mo ang hindi nakikita ng iba. Kaya, kumilos ng maaga, kumilos ng may awa, kumilos ng may karunungan, makialam gamit ang iyong autoridad bilang ina sa langit. Alagaan din ang mga ugnayan, pagkakaibigan, panliligaw, mga online na usapan, sapagkat ang mga ugnayang pantao ay humuhubog sa panloob at hindi lahat ng ugnayan ay mabuti. Naway malaman ng ating mga anak kung sino ang nagdaragdag at kung sino ang nag-aalis. Naway makilala nila ang mga taong tunay na nagmamahal at ang mga taong nagmamanipula, at kung kinakailangan ang paglayo, naway mangyari ito ng magaan, walang trauma, ngunit may proteksyon. Kung ang ating mga anak ay kailangang gumawa ng mahahalagang pagpipilian, isang pagbabago ng paaralan, isang bagong propesyon, isang hakbang sa buhay na may sapat na gulang, naway ang pagpipiliang ito ay maliwanagan ng Diyos. Huwag silang pumili dahil sa presyon o dahil sa pagmamataas. Naway magpasya sila ng may pananagutan nang hindi tumitigil sa pangangarap. Naway itayo nila ang hinaharap ng may matatag na mga paa sa lupa, ngunit may mga mata na nakatuon sa langit. Mahal na Birhen, ingatan ang tulog ng ating mga anak, sapagkat maraming beses na ang pagkabalisa ng kaluluwa ay nagpapakita sa mga madaling araw. May mga bata na nagigising na natatakot, mga kabataan na hindi makatulog, mga matatanda na inihiga ang katawan, ngunit hindi maipikit ang isipan. Lumapit ka, Ina, sa bawat silid. Umupo sa gilid ng kama, patahanin ang hindi nasabi, aliwin ang sinisigaw ng katahimikan. Naway ang gabi ay maging panahon ng kapayapaan. Huwag hayaang ang anumang bangungot, anumang pagkabalisa, anumang karamdaman ay magnakaw ng pahinga na nagpapanumbalik. Takpan ang mga anak na malayo, ang mga nakatira sa ibang mga lungsod, ang mga umalis sa bahay upang mag-aral, magtrabaho, sundin ang buhay. Sapagkat ang pag-ibig ng ina ay walang alam na distansya, at ang iyong pagsusumamo, Ina, ay umaabot kung saan hindi naabot ng ating yakap. Dalawin ang mga nasa paglalakbay, ang mga natutulog sa ibang bubong, ang mga nagtayo na ng kanilang mga pamilya, at maging ang mga dahil sa ilang kadahilanan ay lumayo sa pakikisalamuha. Ingatan ang lahat, walang eksepsyon. Protektahan, Maria, ang mga anak na hindi pa ipinapanganak, ngunit pinangarap na. Ang mga maagang nawala, ang mga nagmula sa puso, kahit na walang ugnayan ng dugo, ang mga inilagay ng buhay sa ating landas upang alagaan. Ang bawat anak ay iyo, Ina, at ang bawat panalangin na ginawa ng may pag-ibig ay naririnig ng musika langit. Maria, ina na nakakaalam ng sakit at kagalakan ng pagpapalaki ng isang anak, ngayon ay binubuksan natin ang ating puso upang ipakita sa iyo ang isang bagay na higit pa sa mga salita. Ang tahimik na takot na ating dinadala, ang pag-aalala na hindi natin kayang protektahan, na hindi natin alam kung paano gabayan, na hindi natin napansin kung may mali. Tayo ay mga magulang na nagmamahal,
ngunit hindi palaging alam kung ano ang gagawin. At kaya naman ay nagsusumamo kami sa iyo, pumasok ka kung saan hindi tayo makapasok. Ingatan ang hindi natin nakikita. Protektahan ang ating mga anak sa loob sapagkat hindi sapat na maayos sila sa labas. Nais naming sila ay maging payapa sa loob, na magkaroon sila ng lakas upang harapin ang kanilang sariling mga sakit, na hindi sila malunod sa pagkabalisa, sa mga panggigipit, sa mga panloob na tunggalian na pinapakain ng modernong mundo. Maraming anak ang nangumingiti sa labas at sumasabog sa loob. Naglalakad sila ng may maliwanag na tiwala, ngunit sa loob ay may mga pagdududa, paghahambing, takot na hindi sapat. Kaya naman, mahal na Birhen, gamutin ang mga trauma na kanilang itinatago. Kung mayroong pagtanggi, takpan ng pag-ibig. Kung mayroong pang-aabuso, protektahan ng iyong liwanag. Kung may kasalanan, turuan ng kapatawaran. Kung may kawalan ng kapanatagan, palakasin ang pagkakakilanlan. Kung mayroong patuloy na kalungkutan, magdala ng tunay na kagalakan. At kung may mga kaisipang pagsuko, naway agad na ihinto ng langit ang lahat ng impluensya ng kamatayan, lahat ng binhi ng pagkawasak, lahat ng anino na nais magnakaw ng buhay at layunin. Jesus, anak ng Birhen, hinihiling din namin sa iyo, manguna sa ating mga anak, magsalita sa kanilang puso sa paraang alam mo lamang magsalita. Turuan silang manalangin kahit na hindi nila tayo nakikitang nananalangin. Ipakita na mayroong Diyos na hindi sumusuko kahit na tila nawala na ang lahat at kahit na sila ay lumayo, ang iyong presensya ay hindi kailanman lumalayo sa kanila. Mahal na Birhen, makiusap para sa mga anak na nasa krisis sa buhay, sa espiritual, sa emosyonal, ang mga nagtatanong sa lahat ng bagay, ang mga nawalan ng pananampalataya, ang mga ayaw ng makipag-usap, ang mga nag-iisa. Hawakan ina, hawakan ang katahimikan, hawakan ng may kaamuan, buhayin muli ang liwanag na tila namatay na. At ngayon, kung kaya mo, pumikit ka ng isang sandali, huminga ng mahinahon. Isipin ang pangalan ng iyong mga anak o ng anak na pinakababahala sa iyong puso ngayon. Isipin ang kanyang mukha. Alalahanin ang isang magandang sandali sa pagitan ninyo at pati na rin ang anumang sakit na nakakasakit pa rin. Marahil ay malayo siya. Marahil ay natutulog sa silid sa tabi. Marahil ay malayo sa emosyonal. Ngunit ngayon ay ipagkatiwala mo. Ipagkatiwala ng walang takot. Sabihin ng may pananampalataya sa puso, Maria, alagaan ang aking anak tulad ng pag-aalaga mo lamang. Magtiwala na ang mahal na Birhen ay nasa daan na siya ay bumibisita na ngayon sa loob ng kanyang puso at ginagawa ang kaya lamang ng langit. Mahal na Birhen, sa malalim na panalangin ito, nais din naming ipakita sa iyo ang kinabukasan ng ating mga anak. Ang hindi pa nangyayari, ngunit nasa ating puso na. Ang mga pagpipili ang gagawin nila, ang mga landas na lalakarin nila, ang mga taong makikilala nila sa buhay. Nais naming italaga ang lahat ng ito sa iyong pangangalaga, sapagkat alam natin, kahit paano pa natin ihanda, kahit paano pa natin gabayan, hindi tayo makakasama sa kanila sa lahat ng oras. Ngunit ikaw ay makakasama. Protektahan ang mga pagkakaibigang darating. Huwag hayaang lumapit ang mga taong nagkukunwaring mabuti ngunit puno ng masasamang hangarin. Naway malaman ng ating mga anak kung sino ang naglalapit sa kanila sa Diyos at lumayo ng may karunungan sa mga nagtutulak sa kanila sa kamalian. Huwag silang hayaang manipulahin ng impluensya o gabayan ng kakulangan. Magkaroon sila ng katatagan upang pumili ng mga ugnayang nagdaragdag, nagrerespeto, nagpapatatag. Mahal na Birhen, ingatan din ang kanilang mga ugnayang emosyonal. Naway makakita sila ng mga taong tunay na nagmamahal, na marunong mag-alaga, magrerespeto, lumakad ng sama-sama, na ang kanilang pagmamahal ay hindi hubugin ng mga trauma o ng mga paghahambing. Naway matuto silang magmahal ng hindi nawawala ang sarili, magbigay ng hindi nawawala ang sarili, pumili ng walang takot, malaman ang halaga ng sariling puso bago ibigay. Tingnan ina, ang mga bokasyon at mga pangarap ng ating mga anak, ang bawat isa ay may kanya-kanyang talento, hilig, kakayahan. Huwag nilang pabayaan ang inilagay ng Diyos sa kanila. Magkaroon sila ng lakas ng loob na sundin ang nararamdaman nilang tama, kahit na mukhang mahirap. Huwag nilang ibaon ang kanilang mga talento dahil sa takot na magkamali. Huwag silang mabuhay sa anyo
kundi sa layunin. At kung ang isang pagpipilian ay nakapaglayo na sa kanila sa tamang landas, naway ang iyong pag-ibig ay ibalik sila. Makiusap din para sa pag-aaral, sa mga desisyong propesyonal, sa mga sandali ng pagdududa. Huwag silang magdala ng bigat dahil sa hindi pa nila alam kung ano ang gusto nila. Huwag silang pilitin ng higit sa nararapat na ang proseso ng pagtuklas kung sino sila ay hindi madaliin ng pagkabalisa na kailangang maging tama ng maaga. Naway lumaki sila sa tamang oras, naway mamukadkad ng may kapayapaan. Mahal na Birhen, lumakad sa tabi ng ating mga anak sa mga sandali rin ng pagkakamali, sapagkat sila ay magkakamali. Ngunit naway malaman nilang bumalik. Huwag silang mawala sa kanilang sariling mga pagkakamali. Huwag silang mahiya na humingi ng tulong. Huwag nilang patigasin ang puso kapag nakarinig sila ng mga payo, at huwag hayaang magsalita ang pagmamataas ng higit sa kagustuhan na magsimulang muli. Kung may mga anak na lumayo sa pananampalataya, ina, huwag pilitin, samahan lamang, pumasok ng dahan-dahan, hawakan kung saan walang ibang nakakahawak. Naway isang araw, kapag hindi na natin inaasahan, sila mismo ang tatawag sa iyo. Sila mismo ang babalik, sapagkat kahit na hindi natin nakikita ngayon, ang panalangin ng isang ina ay laging umaabot. Mahal na Birhen, narating natin ang sandaling ito na may puso na mas lalong ipinagkakatiwala. Pagkatapos ng napakaraming pagsusumamo, ng napakaraming tahimik na luha, ng napakaraming salitang binubulong ng may pananampalataya, patuloy pa rin naming hinihiling sa iyo. Patuloy na palibutan ang ating mga anak ng iyong pag-ibig. Naway manatili ang iyong presensya kahit na hindi na maabot ng ating mga mata kung nasaan sila. Ingatan, ina, ang mga hakbang na kanilang ginagawa sa labas ng bahay, ang mga pagkakaibigang kanilang pinipili, ang mga payong kanilang naririnig, ang mga salitang kanilang sinasabi, at ang mga naririnig nila. Naway mamukadkad ang mabubuting impluwensya at mawala ang masasama bago pa man sila manatili. Saan man sila naroroon, magkaroon ng bakas ng iyong presensya na nagpoprotekta sa kanila. Maliwanagan din ang mga pangarap na dala nila, ang mga planong wala pang anyo, ngunit nasa puso na. Bigyan ng inspirasyon, gamit ang iyong espiritu ng karunungan, ang mga landas na nais nilang tahakin. Naway ang kanilang buhay ay hindi markahan ng mga pagkabigo o paghahambing, kundi ng mga pagtuklas na ginawa ng may pananampalataya, may tapang at may katotohanan. Naway marinig nila ang tinig ng Diyos sa gitna ng mga desisyon, nang walang pagmamadali, nang walang takot. Jesus, banal na anak ni Maria, inilalagay namin ang bawat anak sa ilalim ng iyong mga mata. Alam mo ang mga nakikitang panganib at ang mga hindi nakikita. Alam mo ang mga tuksong pumapalibot, ang mga sakit na itinatago, ang mga bigat na dinadala nila nang walang sinasabi. Protektahan ang mga nasa pagdadalaga na dumadaan sa mga pagbabago at panggigipit. Suportahan ang mga nasa hustong gulang na, ngunit nakakaranas pa rin ng mga pagdududa at tahimik na pakikipaka. Tanggapin gamit ang iyong pusong maawain ang mga nawala sa kanilang sarili, ang mga lumayo sa pananampalataya, sa pamilya o sa kanilang sariling pagkakakilanlan. Mahal na ina, may mga anak na nakatira sa malayo. Ang iba ay tahimik na natutulog sa loob ng bahay, ngunit may mundo ng mga pagkabalisa sa loob ng kanilang sarili. Mayroon ding mga nawala na at para sa kanila ay nananatili ang ating pag-ibig. Kunin ang lahat sa iyong kandungan. Patahanin ang mga pangungulila. Palakasin ang mga ugnayang naninindigan sa panahon at distansya. Huwag hayaang masira ang anumang ugnayan dahil sa kawalan, sa sama ng loob o sa pagkalimot. Makiusap, Maria, para sa mga anak na nagkamali at ngayon ay nahaharap sa mga kahihinatnan. Marami ang nag-aani ng mapapait na bunga dahil sa mga maling pagpipilian, ngunit walang pagkakamali ang mas malaki kaysa sa iyong pagsusumamo. Walang pagkukulang ang tiyak na kapag may pananampalataya, ibalik ang kailangang ibalik, bigyan ng lakas ng loob na magsimulang muli, at naway ang bawat pagsisimula ay mas maganda kaysa sa lahat ng nawala. Kung may mga anak na nakakaranas ng mga karamdaman sa pisikal, emosyonal o espiritual, naway makatanggap sila ngayon ng isang hininga ng paggaling. Naway hawakan ng kapayapaan ang kanilang mga katawan at isipan. Naway ang pagkabalisa ay maging pag-asa.
Naway ang kahinaan ay maging lakas at kahit na sa mga mahirap na araw ay madama nila ang alawang pagbalam na may isang ina na nananalangin para sa kanila. At kung ikaw na nananalangin ngayon ay nais na ibigay ang pangalan ng iyong anak o ng isang taong mahal mo bilang anak, isulat sa mga komento. Ilagay iyon bilang isang binhi ng pananampalataya, bilang isang kilos ng pag-ibig, at magtiwala na kapag ibinigay sa puso ni Maria, ang pangalang iyon ay maaalala sa harap ng Diyos ng may pagmamahal at kapangyarihan. Mahal na Birhen, ngayon na ibinigay na natin ang lahat ng nasa loob ng ating puso, nagsusumamo kami. Manatili sa amin, hindi lamang habang nananalangin tayo, kundi habang nabubuhay tayo. Sapagkat ang pagiging ina ay hindi nagtatapos kapag natapos na ang panalangin. Nagpapatuloy ito sa katahimikan ng mga gabi, sa paghihintay ng mga pagbabalik, sa mga luhang walang nakakakita. At ang higit pa nating hinihiling sa sandaling ito ay ang ating mga anak ay mapalibutan ng iyong pag-ibig sa lahat ng sandali ng buhay. Inilalaan natin sa iyo ang bawat isa sa kanila, mula sa mga maliit pa at umaasa sa ating mga bisig, hanggang sa mga naglalakad na gamit ang kanilang sariling mga paa, gumagawa ng mga pagpipilian, nakikipaglaban sa mundo, nagtatayo ng kanilang sariling mga landas. Ilagay ang iyong tatak ng proteksyon sa bawat kwento. Naway gabayan sila ng liwanag ng langit kahit na malayo sila sa ating mga mata. Huwag nilang kalimutan na may isang ina na nananalangin para sa kanila dito sa lupa at isa pang mas makapangyarihan pa na nagsusumamo sa langit. Gabayan Maria ang mga hakbang, ang mga salita, ang mga damdamin. Ingatan ang mga pagmamahal, umatwisew ang iyong pagkakaibigan, protektahan ang bang pag-aaral, ang bang trabaho, ang pampangarap at ang pagpipilian. At kung sa anumang sandali ng buhay, ang ating mga anak ay lumayo sa pananampalataya, mawala sa loob ng ilang panahon, masaktan sa mga kurba ng daan, huwag mong hayaang lumayo sila sa iyong puso. Naway kahit na sa mga paglihis ay maabot sila ng iyong pag-ibig. Naway kahit na sa kadiliman ay ang iyong presensya ang magbalik sa kanila sa liwanag. Protektahan din ang mga anak na darating pa, ang mga inaasahan na, ang mga nasa sinapupunan pa, ang mga isisilang pa sa mga puso, na mula ngayon ay mapalibutan ng iyong pangangalaga. Naway lumaki sila ng may kalusugan, may pananampalataya, may mga handang pagpapala, at kapag dumating na sila, ay mayroon ng handang tahanan na inialay sa langit. Mahal na Birhen, ina ng lahat ng anak sa mundo, tulungan kaming magtiwala kahit na sa mga araw na tila mahirap ang lahat. Kapag lumayo ang mga anak, kapag ang kanilang mga desisyon ay naiiba sa atin, kapag ang takot ay nais na sumakop sa puwang ng pananampalataya, ipaalala sa amin, hindi sila nag-iisa sapagkat nasa iyong mga kamay sila. At sa mga iyon, ina, alam natin na walang anak ang nawawala. Kung ang panalangin ito ay nakaaantig sa iyong puso, kung naniniwala kang si Maria ay nakapalibot na sa iyong mga anak, gamit ang liwanag ng langit, isulat sa mga komento ng may pananampalataya at pasasalamat. Ang aking mga anak ay protektado ng mahal na Birhen. Ang kilos na ito ay higit pa sa isang parirala. Ito ay isang deklarasyon ng pagtitiwala. Ito ay isang tatak ng pag-ibig. Ito ay isang paalala para sa iyo at para sa langit na ang iyong tahanan ay isang banal na lupain. At kung ang panalangin ito ay nakasalamuha mo, tulungan na dalhin ang mensaheng ito ng mas malayo. I-like ang video na ito. Ibahagi sa ibang mga ina, ama at mga taong nagmamahal na parang ina. Mag-subscribe sa Devotees of Mama Mary channel upang patuloy na manalangin kasama natin. Maging miyembro kung nais mong suportahan pa ang misyong ito. At kung nais mong mag-ambag ng may pagmamahal, i-click ang button na Valeo de Mais. Ang iyong tulong ay may pagkakaiba. Naway protektahan ka ni Maria ng iyong mga anak ngayon, bukas at magpakailanman. At naway ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman lumayo sa iyong tahanan. Amen.